Morning, good morning. Morning kwentuhan na naman tayo. Marami tayong tuwang-tawa na nung nakita natin sa diagram ng pag-asa na hindi dadaan sa landmass or sa kalupaan ng Pilipinas yung tropical depression Agon. Parang gumanon lang, no, lumihis, pero nagkaroon ng 8 landfall sa kalupaan natin. Actually, it is a blessing. It is a blessing actually. More than a blessing pa. Bagamat maraming binaha. Kasi unang typhoon ito eh. Supposed to be it is not a typhoon, tropical depression pa lang. Ngayon pa lang siya nagiging typhoon dahil nasa dagat na uli ng Pacific. Actually blessing yun dahil nakita yung mga lugar na may baha, nakita yung mga lugar na hindi prepared sa matinding pagbaha. Kaya let us pray na ang gobyerno natin ay talagang magkaroon ng intensify na pagkilos, lalo na sa mga lugar na low-lying. Meron kasi pang nangyari sa atin yung naganap sa Dubai o sa mga bansa na over the top ng bahay nila yung baha, yung tubig. Kaya blessing yun. Blessing, lagi natin sinasabing blessing in disguise. Dahil sa Quezon, ang daming halos kalahati ng bahay nila. So how do we prepare? How do we prepare? Hindi natin pwedeng sabihin na we are more blessed. We are more blessed than the other people dahil hindi natin naranasan nila. Actually yun eh. Hindi lang tayo yung dinaanan kundi sila lang. Although malaking sakripisyo talaga yon, but let us pray na kita nyo yung summertime na umabot tayo ng mga yung heat index ay umabot ng sa ibang lugar 51 eh. Paano kaya itong darating na bagyo? Paano kaya? No? Dahil sabi naman ng Panginoon yan sa Bible na there will be a perilous time, not because dahil ginusto ng Diyos. May mga pangyayari na hindi inaasahan dahil ginusto ng tao. Bakit? Kasi masyadong maraming ginagawa na against sa kalikasan. Halimbawa na lang, yung nuclear testing. Ang laking ang laking problema niyan sa kalikasan. Yung ozone layer, luminipis o butas na yata. At maraming pangyayari na pati yung inog ng mundo nagkakaroon ng problema. So what we are experiencing right now is just an effect of irresponsible action natin. Kaya yun lang, medyo yung mga leaders ang nandoon sa itaas, yung mga they aiming for much greater development. Pero ano nangyayari? Halimbawa na lang, mga bundok, pinapatag, ginagawang subdivision kasi malaking pera. Puno, napuputol. Bukid, wala na, subdivision na. At marami pang iba, yun ay mga simpleng bagay lang na naikwento ko, pero marami pang dahilan. But the good thing is, medyo humapyaw man ng konti sa ating yung bagyo, balikan natin, blessing yun. How do we prepare sa bansa natin? How do we prepare? Alam nyo, kung ako tatanungin ninyo, gaya din ako ng iba na mas gusto ko yung summer siyempre kaysa tag-ulan. Dahil iba ang tubig eh. Lahat susuumi ng tubig. Kahit nagkakarayom na butas, tutulo tubig dyan. Kaya let us hope and pray that the government will be more advanced in preparing to make ways, to make adjustment lalo sa mga ilog, sa mga water passages natin at sa mga refugees o yung sa mga evacuees. Mahalaga yan eh. Kaya let us pray na ang ganda nga nung pinakikita ng pag-asa, puro palihis eh. Parang dalawa lang talaga yung talagang sadyang tatama sa bansa natin. So Lord, gamitin niyo po ang bansa namin na mamangha ang mundo na maraming mga bagyo na hindi tatama sa amin. At doon makikita nila that truly the Philippines is for Christ. Yes Lord. Lord, kung maaari po, marami silang makitang kamangahamanghang pagkilos sa aming bansa. Partikular na ngayong bagyo, Panginoon. Lahat lilihis sa aming bansa. Good morning, yan po ang ating morning kwentuhan. And just like what the Bible says in Psalms 91,
He that dwells into the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom will I trust. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugad tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos at aking kong pinagtiwalaan. Palain po tayo ng Panginoon. Good morning. Good morning.